Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 7 magkakaanak patay matapos matabunan ng lupa ang tinutuluyang bahay sa Nueva Vizcaya. Ilang lugar sa Pangasinan binabaha dahil sa pag-apaw ng ilang ilog. Matinding pagbaha nararanasan sa Tuguegarao City at iba pang mga bayan sa lalawigan ng Cagayan. At tradisyonal na paggawa ng bibingkang latik, buhay na buhay pa rin sa Calasiao, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa sitwasyon ng mga ilog sa Pangasinan. Ilang barangay sa Santa Barbara, Pangasinan nakaranas ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng Sinukalan River. Tutukan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Umabot na sa above critical level ang antas ng Sinukalan River sa Santa Barbara, Pangasinan. Sa tala ng MDRRMO, mula sa 7 meters above sea level na critical level, umakyat sa 7.4 meters above sea level ang antas ng ilog, alas 3 ng umaga kahapon. Base sa ating experience sa mga susunod na oras, pag ganyan kasi gradual yung pag-increase niya, pagtaas niya, then biglang mag-steady. Tapos pababa na yan. As long as walang pag-ulan sa taas. Dahil dito, nakararanas ngayon ng pagbaha ang 2 barangay sa bayan, kabilang ang Barangay Sungkil at Barangay Dalonge. As of 9 AM kanina, bahagyang bumaba ang antas ng tubig sa ilog na nasa 6.9 meters above sea level. Mga kapuso, makikita ho ninyo sa aking likuran na tila nagmistulang malawak na ilog ang dating palayan na ito. Umapaw na ho kasi ang Sinukalan River dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Nasa 649 families ang affected, pero ayon sa pamunuan ng barangay, wala pang inililikas. Pero tiniyak ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na nakahanda sila sakaling kailanganin ang preemptive evacuation. Ang ilang residente gumagamit na ng balsa para makauwi sa kanilang bahay, tulad ni Aling Malu na kagagaling lamang sa palengke. Mas malalim po sa loob ng bahay namin hanggang hita na po. Pero pag sa labas hanggang baywang na. Tapos sa dulo po hanggang dibdib na. Sanay na raw ang mga residente sa pagbaha sa kanilang lugar dahil sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Sinasalo ng Sinukalan River ang tubig mula sa kabundukan. Kasi kahapon po hindi pa ganito po yung sitwasyon. Paggising po ganito, mas lalong lumalim po yung baha. Tiniyak naman ng pamunuan ng barangay na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa MDRRMO sakaling kailanganing magsagawa ng preemptive evacuation. Inaasahang sa loob ng 5 araw ay posible na rin humupa ang baha. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga residenteng nakatira sa low-lying barangay sa Dagupan City inalerto dahil sa banta ng baha bunsod ng pagtaas ng antas ng Pantal River. Sundan sa ulat ni CJ Turida. Dahil sa pag-apaw ng Sinukalan River sa Santa Barbara, Pangasinan, inalerto ng Dagupan City RRMO ang mga residente sa mga low-lying barangay na maging handa sa banta ng baha. Sinasalo kasi ng Pantal River ang tubig mula sa Sinukalan na posibleng magpabaha sa mga mabababang lugar sa lungsod. Kahit walang ulan dito sa Dagupan, pag ulan doon sa highland natin, dumadaan yung tubig dito sa atin, nag-i-exit sa Sinukalan, parang sa Pantal. So parang imbudo tayo yung sentro. Kapansin-pansin ng kulay brown o kulay putik na tubig ng Pantal River. Ibig sabihin, bumababa na ang tubig mula sa kabundukan kaya tumataas na rin ang antas nito bilang paghahanda ng CDRRMO sa posibleng pagbaha. Nakaposisyon na ang rescue truck at mga rescue boat ng tanggapan. Makinig po sana tayo, lalong-lalo na po yung mga nakatira sa mga gilid ng ilog, mga low-lying barangays po natin. Mag-evacuate na po kaagad. Isa ang maluwid sa mga bahaing barangay sa lungsod. Nakauwi na kahapon ang nasa 35 na pamilyang inilikas noong kasagsagan ng super bagyong Pepito. Pero nagkahanda raw ang BDRRMO na pabalikin sila sa evacuation center kung kinakailangan. Kasado na rin ang mga kagamitan ng barangay sa disaster operation. Pinahanda po niya kaagad po ang mga bangka, mga stockpiles at pinupuntan po bawat bahay po, lalo na po yung sa mga mababang lugar. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon.
Pitong magkakaanak naman sa Ambagyo, Nueva Vizcaya ang nasawi sa landslide na dulot ng bagyong Pepito. Karamihan sa kanila ay mga menor de edad. Ayon sa Nueva Vizcaya PDRRMO, magkakasama ang mga biktima sa loob ng isang bahay nang matabunan ito ng gumuhong lupa. Hindi na raw nailikas ang mga biktima dahil sa biglaang buhos ng ulan at malambot na ang lupa. Bibigyan daw ng tulong ang pamilya ng mga nasawi. 40 bahay at mahigit sa 100 hektaryang palayan ang binaha nang masira ang dike sa Aliaga, Nueva Ecija. May ulat si Glam Caligdan Dizon. Nasa 40 kabahayan at mahigit 100 hektaryang bukirin ang nalubog sa baha nang masira ang dike sa boundary ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Aliaga at Barangay Santa Lucia sa Zaragoza, Nueva Ecija kaninang madaling araw. Ang mga residente hindi na lumikas at piniling manatili sa ibabaw ng dike, habang ang iba naman ay kanya-kanyang isinalba ang gamit at mga alagang hayop. Takbo po ako dito sa baryo, pinaalarman ko sa mga kabarangay ko na mapipigtas daw yung dike sa Nistasyo. Ay eto na po, hindi na kayang isanbag, malaki na po yung tubig. Yung mga hayop ko sakay-sakay, hindi naman ganong bukan siguro hanggat Ang bahay na ito na malapit sa natibag na dike ay sinira na ng malakas na agos ng tubig. Natumba na rin ang konkretong poste ng kuryente na ito matapos lamunin ng tubig ang pundasyon nito. Agad namang pinutol ng pamunuan ng NEECO 2 ang supply ng kuryente sa lugar para hindi makadisgrasya sa mga residente. Dahil po yan sa malakas po na bugso na ulan, nadala po ng bagyong Pepito, which is talaga pong in a matter of overnight, bumagsak po lahat yung ulan, amin din po sa ibang mga lugar. So talaga pong nag-overflow na po siya, hindi na po kinaya ng mga earth tide po natin. Kapag humupa na ang malakas na agos ng tubig, saka pa lamang maiaayos at matatambakan ng mga lupa ang nasirang dike. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Antas ng Angalacan River sa Bangaldan, Pangasinan, unti-unti nang bumababa. Narito ang report. Simula nang maranasan ang epekto ng bagyong Pepito, maya't maya kong i-monitor ni Aling Caroline ang antas ng Angalacan River sa bahagi ng Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Bagamat meron nang naitayong dike sa kanilang lugar, nababahala pa rin daw siya dahil baka maulit ang malawakang pagbaha na naranasan nila noong nakaraang mga taon. Sobrang hirap kasi po kumbaga nakakatakot siya tapos ako na sa mga bata. Sa monitoring ng MDRRMO, unti-unti nang bumababang antas ng Angalacan River ngayong araw. Nasa below normal level na ito. Pero hindi pa rin kampante ang otoridad, lalo pat may mga itatala pa rin pag-ulan sa kabundukan. Malakas po yung ulan sa upstream po, so may posibilidad na yung mga tubig po doon ay bababa po sa atin. So naka-alerto pa rin po yung ating team para bigyan po tayo ng update from time to time. Sa ngayon, 14 na barangay ang patuloy na binabantayan ng otoridad dahil sa banta ng pagbaha. Kabilang dito ang mga barangay na tributary ng Angalacan River at Mangiragday River. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kalasyaw MHO kinonsulta ang mga evacuee sa Regional Evacuation Center. Silipin sa report. Binisita ng mga kawani ng Municipal Health Office ng Kalasyaw ang ilang evacuees sa Regional Evacuation Center. Kailangan daw kasing masiguro na nasa maayos na kalusugan ng mga evacuee. Pag ganitong may mga bagyo kasi, kailangan sa Municipal Health Office namin, yung monitoring namin sa kalusugan ng mga evacuees, strict talagang tutok kami dito sa Kalasyaw. Ang 21 anyos na evacuee na ito mula sa Barangay Poblasyon, nakakaranas daw ng ubot sipon. Personal siyang kinonsulta ng health authorities. Ilang araw daw kasi siyang naulanan bunsod ng sunod-sunod na sama ng panahon. Lumikas daw siya kasama ang kanyang nobya dahil nangangamba raw silang baka madaganan ng puno ang kanilang bahay. Yung pag-uubo lang, boss, nabasa ako ng ulan. Ang 21 anyos na babaeng ito na 8 buwang buntis mula sa Barangay San Miguel, lumikas din kasama ang kanyang nobyo. Pinasok na raw kasi ng tubig baha ang kanilang bahay at nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Lumikas po kasi kami, pinapasukan na rin po kasi ng tubig yung bahay namin. Binigyan sila ng gamot ng MHO.
Payo ng Health Authority na laging mag-ingat lalo na sa paglusong sa baha upang makaiwas sa leptospirosis. Gayon din ang paalala na palagi ang maglinis ng kapaligiran at suyurin ang mga pinamumugaran ng lamok upang makaiwas sa dengue. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Matapos ang sunod-sunod na bagyo, magandang panahon asahan hanggang sa katapusan ng buwan ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Opisyal lang pumasok ang amihan season sa bansa ngayong araw, November 19. Kaya asahan ang malamig na panahon habang papalapit na rin sa Kapaskuhan. Maaraw kaninang umaga kaya nakapaglabanan ng mga damit si Nanay Editha ng Barangay Bunuan Gazette, Dagupan City. Naipon na raw ang kanyang labada dahil sa naranasang sunod-sunod na bagyo. Kasi po, ang panahon yung makulimlim, tapos biglang may bagyo na naman, kaya napag-ipunan po ako ng labada. Matapos matenga ng halos isang buwan, ngayon na rin lang nakalabas si Alex upang maghanap buhay. 12 taon na siyang buko vendor. Malaking dangog daw sa kanya ang epekto ng sunod-sunod na kalamidad. Medyo naman na sir, nag-uumpisa ulit. Mahirap kasi mag-umpisa dahil sa bagyo sir. Ayon sa Pag-asa, mararanasan na ang maaliwalas na panahon hanggang sa katapusan ng buwan. Matapos ito ng pananalasan ng 6 na magkakasunod na bagyo sa bansa. Pinakahuli ang super bagyong Pepito. Bagamat kotang-kota na sa hagupit ng bagyo kung tutuusin, wag pa rin daw pakampante sa susunod na buwan. So this coming month, itong December, saan natin isa o dalaw pang bagyo na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility natin. Kung papasok sa PAR, tatawagin itong Kerubin at Romina. Samantala, lifted na ang gale warning sa baybayin ng Pangasinan ayon sa Pag-asa. Pero hindi pa rin ipinapayo ng otoridad ang pagpalaot ng mga mangingisda dahil umaabot sa 1 hanggang 1.5 meters ang taas ng alon sa dagat. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Umabot na sa halos 470 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa hagupit ng mga bagyong Nika, Ophel at Pepito. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, karamihan sa mga nasira ng bagyo ang mga kalsada sa iba't ibang lugar sa bansa. Mahigit naman sa 8 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala sa agrikultura. Halos 2 milyong residente at halos 500,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Mahigit naman sa 700,000 residente mula sa 7 rehiyon ang pinalikas. Sa ngayon, may 7 nang napaulat na nasawi at 2 ang nawawala. Kinukumpirma pa ang bilang na yan ng NDRRMC habang 23 ang kumpirmadong sugatan. Ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan, binabaha na dahil sa naipong tubig ulan. Narito ang report. Business as usual pa rin ang 26 anyos na si Josephine sa Barangay Banlag, Calasiao, Pangasinan. Nagsimula raw tumaas ang antas ng tubig sa kanilang bahay kagabi dahil sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo. Mahirap kumiwas kasi nga ganito na lang parati yung mga drainage namin hindi gumagana kasi mas mataas yung parang tinatawiran niya kaysa yung drainage namin. Ilan lamang ang bahay ni na Josephine ang lubog ngayon sa tubig baha dahil sa mga naipong tubig ulan bunsod ng mga naranasang pag-ulan. Paliwanag ng MDRRMO, bagamat umabot sa 8.4 feet above normal level ang antas ng Marusay River kaninang alas 11 ng umaga, hindi umano ito ang dahilan ng pagbaha sa mga barangay. Sa ngayon, ilang barangay na ang nakakaranas ng pagbaha sa bayan. Mula ngayong umaga, nag-steady na po yung pagtaas ng ating tubig sa ilog. So hopefully po, magtuloy-tuloy na maganda yung panahon natin dito. Patuloy ang monitoring ng MDRRMO lalo na sa mga bahaing lugar sa bayan sakaling kailanganing magsagawa ng forced evacuation. Medyo matatagalan po yung paghupa ng tubig baha sa kanilang lugar gawa ng wala pong madaluyan yung tubig. Nakahanda na rin ang MSWDO kung kailanganin ng tulong para sa mga evacuee. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, Cagayan River lampas na sa critical level at patuloy na tumataas ang antas ng tubig. Silipin sa report.
Umabot na sa 11.5 meters ang antas ng Cagayan River ngayong hapon, November 19. Lampas na ito sa critical level. Bunsod nito, matinding pagbaha ang nararanasan ngayon sa Tuguegarao City. Sa Barangay Sentro 10, lampas bahay pa rin ang antas ng baha. Nasa halos 1,000 individual ang nasa mga evacuation center. Ayon sa mga opisyal ng barangay, mas mataas ang antas ng bahang nararanasan ngayon kumpara noong nakaraang mga linggo. Kung nasa low-lying area, ma'am, hindi siya lampas bahay po, ma'am, bubong lang po yung nakikita. Yun po ang situation dito ngayon sa amin. Bukod sa Tuguegarao City, apektado rin ng pagbaha ang iba pang bayan sa probinsya, gaya ng Solana, Baggao, Piat, Tuwao, Enrile, Alcala at Amulong. Sa ngayon, wala pa ring supply ng kuryente sa ilang barangay sa mga bayan ng Ballesteros, Abulog, Sanchez Mira, Santa Praxedes, Lasam at Solana. We're hoping na sana wala ng tubig na pababa para bumaba na rin itong Bunton water level po natin. Nararanasan din ang malawakang pagbaha sa Isabela matapos manalas ang bagyong Pipito. Sa drone shot na ito, makikita ang lawak ng pagbaha sa probinsya. Apektado na rin maging ang kabuhayan ng mga residente. Kasamang nalubog sa baha ang mga palayan at maisan. Aabot sa 50 barangay ang apektado ng pagbaha sa Ilagan City. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 30 pesos na pagtaas sa live weight fee ng baboy ipinatupad ngayong linggo. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bagamat tuloy-tuloy yung pagtaas sa live weight fee ng baboy, tiniyak ng mga negosyante na walang paggalaw sa presyo sa karne ng baboy sa iba't ibang pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Mula sa dating 160 pesos per kilo na live weight fee ng baboy, umakit ito ngayon sa 190 pesos per kilo. Karaniwan na raw ang pagtaas ng live weight fee, lalo na ngayong papalapit ang holiday season. Sa kabila ng pagtaas ng live weight fee, hindi naman daw makapagtaas ng presyo sa kada kilo ng karne ng baboy sa mga Aldan Public Market dahil sa umiiral na standard meat pricing. Idagdag pa na matumal ang bentahan, kaya nasa 320 hanggang 340 pesos kada kilo ang karne ng baboy. Napakapatumal. Ang hirap magbenta kasi madam kasi tumataas ang live ngayon kasi pa isa-isa ang baboy namin sa ngayon. Sa kabila ng mga naranasang bagyo sa nakalipas na mga linggo mula sa Bicol Region at North and Central Luzon, walang nakikitang problema sa supply ng baboy ang mga hog traders sa mga Aldan. Bago kasi tumamang magkakasunod na bagyong Marce, Nika, Ophel at Pipito ay maraming stock na dumating sa bayan. Sasapat ito hanggang sa buwan ng Desyembre. Yung mga biyahero talagang nakausap namin na nakakabiyahe na po sila. Bumabalik na po yung dating biyahe po nila, marami po silang stock na nakuha. Nagsisimula na rin tumaas ang bilang ng mga kinakatay kada araw ngayong linggo. Mula sa dating 50 na kinakatay kada araw, umaabot na ito ngayon sa 60 hanggang 70 kada araw. Samantala sa buwan ng Desyembre, inaasahang aabot pa ito sa halos 100 baboy kada araw. Chris, dito naman sa Kalasyaw Public Market sa nakalipas na mga araw ay walang paggalaw sa presyo sa karne ng baboy. Sa ngayon ay nasa 320 hanggang 340 ang kada kilo sa kada kilo ng karne ng baboy, habang nasa 200 naman hanggang 210 ang karne ng manok. Ang karne ng baka ay nasa 380 hanggang 400, habang nasa 400 hanggang 420 ang karne ng kalabaw. Samantala, ayon sa mga negosyante, sa ngayon daw ay talagang ramdam yung tumal ng bentahan, pero umaasa sila na pagsapit ng Desyembre ay unti-unti na rin gaganda yung kalakalan at magsisimula na rin na tumaas yung demand sa karne ng baboy. Tiniyak naman ng mga negosyante na walang problema sa supply ng baboy dahil bukod doon sa Bicol Region na pinanggagalingan ng volume ng baboy, ay marami din naman yung mga pinanggagalingang baboy sa iba't ibang bayan dito sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nasawi naman ang ilang alagang baka sa Bagabag, Nueva Vizcaya matapos anurin ng baha na dulot ng pagtaas ng antas ng tubig sa Magat River nang manalasa ang bagyong Pepito sa lalawigan. Nadiskubre ng mga residente ang mga namatay na baka bandang 6:00 ng umaga kahapon, November 18. Hindi maiwasan ng mga residente na manlumo dahil bukod sa epekto ng bagyo, sa kanilang lugar ay hindi pa nila alam kung paano makakabangon dahil binagyo rin ang kanilang hanap buhay maging ang kanilang mga alagang baka. Hiling ng mga naapektuhan ng bagyo na tulungan silang makabangon. Samantala, mabahong amoy mula sa drainage canal ng Malimgas Public Market sa Dagupan City, problema ng mga negosyante. Sundan sa report.
Iniinda ng ilang negosyante at mamimili ang mabahong amoy mula sa drainage canal sa bahagi ng Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ang sanhi raw ng mabahong amoy ang mga basura na nakabara sa drainage canal. May ilan kasing nagtatapon ng basura rito. Batid ng negosyanteng si Maricon Labanigo ang mabahong amoy mula sa kanal. Para hindi umalingasaw ang amoy, nililinisan niya ang kanyang pwesto upang mawala ang mabahong amoy. Pero kami rin din po ma'am, nililinisan po namin, inaanuan po namin ng mga tubig po para maalis po yung amoy. Kasi mabaho madam, saka kung marumi yan sa ilalim. Araw-araw naman daw na nagsasagawa ng declogging operation sa drainage canal ang pamunuan ng Malimgas Public Market. Lagi rin daw nilang pinaalalahanan ang mga negosyante at mamimili na maging responsable sa kanilang mga basura. Dinideclog, saka nililinisan nila yung mga kanal na so far tumataas na yung tubig. Kahit yung malilit na plastic, straw, sa basurahan na lang po itapon at wag kung saan-saan, lalo na sa market. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Samantala, pinaalalahanan ng Malacanang ang mga ahensya ng gobyerno na iwasan ang magarbong pagdiriwang ng Pasko. Pakikiisa raw ito sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Hinimok nilang i-donate na lang ang mga ahensya o ng mga ahensya ang sobrang perang unang inilaan para sa selebrasyon. Titiyakin daw ng pamahalaan na mararamdaman pa rin ng mga apektadong residente ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods, pagsaayos sa mga napinsalang gusali at iba pang klase ng tulong. Samantala, nag-awol na pulis suspect sa pagpatay sa isang barangay chairman sa Jaén, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Isang pulis na umano'y nag-awol ang hinahanap ng kanyang mga kabaro sa Jaén, Nueva Ecija. Siya ngayon ang suspect sa pagpatay sa isang barangay chairman. Siya kasi ang natukoy na may-ari ng kotseng ginamit ng gunman sa pagtakas matapos barilin si barangay chairman Mark Vic Pascual noong nakaraang linggo. Simula pa lang po rin sa Jaén, nakita namin yung bago mangyaring insidente, immediately before the incident, may isang Hyundai Accent na walang conduction sticker. Nakikita niyo naman po, walang conduction sticker. Tapos may plaka. Wala ang suspect sa bahay pero nakuha roon ang isang baril, granada at isang sachet ng hinihinalang shabu. Lahat po yan dadalhin po natin sa forensics para malaman natin kung saan mga ginamit yung mga baril na yan. Susuriin ang mga na-recover na gamit para makumpirma kung may kinalaman iyon sa krimen. Natuntun ang kotse sa pamamagitan ng mga CCTV footage. Sunod-sunod yan na araw-araw, walang tigil kaming nag-review ng mga CCTV. Masusi namin in-examine yung mga CCTV na nagdala sa amin dito sa lugar na to. CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dead on arrival sa ospital ang 32 anyos na si Rio Totar Giovanni Bueno matapos bumangga sa poste ng kuryente ang minamanehong tricycle kahapon ng madaling araw November 18 sa kahabaan ng barangay Corocor, Bacara, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nag-overshoot ang biktima sa pakurbang bahagi ng kalsada at doon nahulog sa shoulder lane at bumangga sa poste ng kuryente. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Napag-alaman ng pulisya na matulin ang patakbo ng biktima nang mangyari ang aksidente. Arestado naman ang isang motor parts vendor matapos matimbog sa drug bypass operation kahapon na umaga November 18 sa Batac City. Ayon sa pulisya, nakuha sa 54 anyos na si Roderick Lara ang isang pakete ng hinihinalang shabu
mula sa panggap na buyer ng iligal na droga. Nakuha rin sa sospek ang 16 na pakete ng shabu at kutsilyo. Nabawi ang 1,000 pisong ginamit na buy-bust money. Maharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 ang sospek na napag-alamang top 10 regional level at drug surrendery noong 2017. Samantala, mga latik makers sa Calasiao, Pangasinan, pinaghahandaan na ang pagtaas ng demand ng kanilang produkto sa holiday season. Silipin sa report. Pinaghahandaan na ng mga bibingka maker sa Purok 3, Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan ang pagtaas ng demand sa kanilang produkto sa darating na Kapaskuhan hanggang sa bagong taon. Tulad ni Dong Aquino na 7 taon nang gumagawa ng bibingka, hanap buhay na namana pa niya sa kanyang lola at tiyahin. Sa katunayan, nasa humigit kumulang 20 pamilya sa Purok 3 ang gumagawa ng bibingka. Halos lahat magkakamag-anak. Ang mga gawang bibingka ni Dong ibinibenta sa palengke. Meron na rin siyang mga reseller. Iba pa ang mga umu-order sa kanya tuwing may okasyon. Pag December, marami po talagang nag-order po sa amin. Dumadayo pa ng iba-ibang bayan. Bestseller daw ang gawang special bibingkang latik ni Dong, pati ang kanyang tapong o tikoy. Pero mabenta rin ang kanilang pichi-pichi, kulambo, kasaba at sapin-sapin. Buhay na buhay rin ang tradisyonal na paggawa ng bibingka sa barangay, tulad ng 74 anyos na tiyahin ni Dong na si Lola Dida. Mahigit 3 dekada na siyang gumagawa ng bibingka. Inaabot daw ng mahigit 3 oras ang kanyang pagluluto ng bibingka gamit ang kahoy. Kahit 4 na araw, hindi mapapanis. Kahit yan sa abroad. Upang masuportahan ang mga bibingka maker at maipakilala palalo ang kanilang produkto, pag-aaralan daw ng Barangay Council ang pagkakaroon ng Bibingka Festival sa mga susunod na taon. May makakatulong sa amin, gustong-gusto ko yan para naman ma-promote yung bibingka dito sa amin. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, bubuo sila ng grupo o asosasyon ng mga gumagawa ng iba't ibang produkto sa bayan para mas magiging sistematiko ang pagbibigay ng suporta o tulong sa mga ito. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 36 days na lang Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.